Kita ninyo mga kababayan yung ginawang kapabayaan kasi secret agreement po si Mao Diggs sa China. So, pwede pa rin siyang papanagutin mga kababayan, sabi ni Antonio Carpio. Pinablis na mga kababayan ng China yung sinasabing secret verbal agreement na pinasok ni Mao Diggs with Xi Jinping. Ayan po, sabi dito sa report ng Impact Leadership, China publicizes 2016 agreement with Duterte. For the first time, China has publicized what it claims is an unwritten 2016 agreement with the Philippines over access to the South China Sea Islands. Yan po mga kababayan, no? Based sa report ng Associated Press. Yan ba? Talaga pala niya, Mr. Maravilla, sinodas ng dating Pangulong Mao Diggs ang ating bansa. Confirm. Di ano niya, Mr. Maravillas, authentic ba yung balitang yan? Authentic po. Pag hindi authentic, i-authenticate natin. Madali lang naman i-authenticate po ang mga document. Kailangan po lang may butas ng puncher, sabi ni Bato. Bakit niya, Mr. Maravillas, yung ulo na ni Bato yung may puncher hole? Nakita kong dumaan mga kababayan sa timeline ko. Ginawa ng butas mga kababayan yung ulo ni Senator Butas. Ito po yung report ng Associated Press. China publicizes for the first time what it claims is a 2016 agreement with the Philippines. Tarimati na niya, Mr. Maravillas. Confirman niya yung panguhuda sa ating bansa ng dating Pangulong Digong. Kaya nga po, iniimbestigahan ito ng Congress. Magsisimula na po yung investigation ng Kongreso sa alleged secret deal na pinasok po ni Mao Diggs kay Xi Jinping. Ito ang dahilan kung bakit agresibo ang China dito po sa West Philippine Sea. Kasi po, to their minds, niloko ng ating gobyerno sa pagpasok po ng bagong administrasyon. Ang pinasok pong verbal agreement ni Mao Diggs sa kanila, nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man niya yan maaari ang mga ganyang secret deal. That is unconstitutional and that is detrimental to the interest of the country, of the Filipino people. Kaya tingnan ninyo, sunod-sunod ang mga ginagawang harassment sa atin po. Kasi sa isip ng mga Chinese, niloko natin sila. Nilagay po tayo sa peligro. Mga kababayan ng previous administration. Tingnan ninyo tuloy. Ito yung latest ngayon. Chinese militia ships swarm sa Bina Shoal. Kaya po, para maisalba ng dating Pangulong Digong yung kanyang sarili kasi naiipit na siya, dinidestabilize nila ngayon ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagsasagawa sila ng mga destabilization rally. Tira niya na Mr. Maravillas, nakarating na ba sa'yo yung balita na yung nausog peace rally nila, na-cancel na naman yung sa Dumaguete City? Ito po sana bukas, mga kababayan, Pantawan Rizal Boulevard, Dumaguete City, May 7, 2024. Prayer for Peace Rally, Negros Oriental, hakbang ng maisog. Kinancel daw yung permit. Binawi yan. Binawi mga kababayan yung permit para sa rally nila. Ito yung post mga kababayan sa X ng SMNI. Sabi rito, tingnan Dumaguete City LGU, binawi ang permit na unang ibinigay para sa maisog rally sa May 7. Mangwawala na naman yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. Bakit niya, Mr. Maravillas, naman kinancel?
Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano yung rason ng LGU kung bakit binawi yung permit para sa nausog destabilization rally. But before that, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Mga bagong clients namin po. Yan yung mga bagong equipment namin. Yan po. Set up na rin po. Mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. So, ito yung balita ngayon, mga kababayan. Mainit na pinag-uusapan. So, sabi dyan, China publicizes for the first time what it claims is a 2016 agreement with the Philippines. Kahit i-publicize pa ninyo, that is illegal. Yung pinasok na verbal agreement sa inyo, that is not binding. Unconstitutional po siya. Sabi baga, mga kababayan, no one is above the law, not even the president. Napapasok siya sa isang kasunduan po na labag po sa ating konstitusyon that he has the oath to defend and uphold. Ibaliktad po yung ginawa ng dating Pangulong Mau Diggs. Sabi nga, mga kababayan, ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang ginawa po ni Mau Diggs, culpable, violation of the Constitution, impeachable offense. Kaya lang, wala na siya sa Panguluhan. Pero kailangan pa rin niyang panagutan. Sabi nga po dito, sa kolumn ni Jarius Bundok, ex-President Roddy Duterte harmed Filipinos in his secret deals with Communist China. He can be indicted for corruption, sabi po ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Duterte has admitted to secret concessions to Chinese leader Xi Jinping during his incumbency. 1. To not repair the Navy's BRP Sierra Madre and in effect let it rust in Ayungin Shoal. Number 2, to let Chinese stroll in the Philippines' 200-mile exclusive economic zone. Both compromise Philippine interest, sabi po ni Carpio. Duterte forbade maintenance of Sierra Madre beach in Ayungin Shoal to repel Chinese annexation from 2016 to 2022. The ship rotted. If not for the steadfastness of Marines posted there, it would have collapsed into the sea, 120 miles off Palawan. Only in 2023 have repairs resumed.
amid China Coast Guard attacks on civilian resupply boats. Kita ninyo mga kababayan yung ginawang kapabayaan kasi nakipag-secret agreement po si Mao Diggs sa China. So, pwede pa rin siyang papanagutin mga kababayan, sabi ni Antonio Carpio. Duterte allowed China's fishing fleet, the world's largest, to trespass the West Philippine Sea. No limits on volume, area, and season. A Chinese trawler can haul in 12 tons per day. Its information ministry bragged. Under Duterte, the Philippine Coast Guard recorded at least 270 Chinese poacher ships per day, hauling in 3,240 tons. Yung annual catch, lumalabas mga kababayan, umaabot sa 1.2 million tons. Ganon katindi mga kababayan ang pinasok na secret deal ni Mao Diggs. Pinahamak po yung kabuhayan ng ating mga mangingisda. The catch of 350,000 Filipino fishermen dropped by half. Hindi 3,500, kundi 350,000 po. Consumer prices soared. Chinese fisheries militia steal trawlers ram and drove away Filipino wooden boats. All this makes Duterte liable under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 1319. Sabi po ni Carpio, in addition to acts or omission of public officers already penalized by existing law, the following shall constitute corrupt practices of any public officer and are hereby declared to be unlawful. Ano daw? Causing any undue injury to any party including the government or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. Ganon mga kababayan ang kakaharapin ni Mao Diggs. So sabi ni Carpio, the prescription for graft and corruption is 20 years anya. Best to charge Duterte in 2025 after the term of his appointee, Ombudsman Samuel Martires. Kasi siyempre yung utang na loob, hindi maalis. Malamang pag final yan ngayon, mikos-mikos lang. Di ba ba? So sabi dito, punishment, 1 to 10 years imprisonment, perpetual disqualification from public office, and confiscation or forfeiture in favor of the government of any prohibited interest in unexplained wealth manifestly out of proportion to his salary and other lawful income. Carpio said Duterte unduly injured the government, Filipino fishermen, and the public. He was manifestly partial and grossly negligent. He did not even know where Ayungin is. That is a low tide elevation within the West Philippine Sea and beyond China's own exclusive economic zone, in that the Hague Court declared as illegal China's incursions. Hindi nire-recognize po ni Mao Diggs yung UNCLOS. So sabi po ni Carpio, Carpio cited a third violation by Duterte. He ordered the Navy to limit patrols to only our 12-mile territorial waters, thus leaving the EEZ unguarded. Carpio said that was a culpable violation of the Constitution. The state shall protect the nation's marine wealth and its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Ang ginawa niya, pinamigay niya sa mga Chinese. Violate niya mismo yung ating konstitusyon, kung saan ang kanyang mandato bilang Pangulo is to defend the Constitution. Kaya ito yung pinaninindigan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi niya, kung may kasunduan man anyang pinasok, nire-rescind ko siya ngayon. Tapos yung Chinese embassy official na ayaw magpakilala, dinadawit si
Secretary Anyo. Tapos si Gibo, may kasunduan din anyang pinasok. Last year anya, umusok si Gibo po. So sabi rito, Duterte broke his oath of office to preserve and defend the Constitution, sabi ni Carpio. He can no longer be impeached since his term is over but can be indicted for corruption. A president is immune from criminal or civil suit while in office but not after, sabi ni Carpio. That's to insulate the chief executive from distraction, the Supreme Court has ruled. Alam ni Carpio kasi dati siyang senior associate justice. Mas magaling naman po si Carpio kaysa kay Maudigs. Kahit pareha sila abogado. Si Maudigs po, 75-75 lang. Yun daw yung grado niya, 75-75. So, pinablis na po ng Associated Press. Nilaglag na po si Maudigs. Ang objective siguro po ng China sa pag-publicize nito para iparating sa atin, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na yung claim nila may base. What? Ganon mga kababayan. Kasi yan, nakipagkasundo sa amin yung presidente ninyo. Pagkatapos ngayon, binago ninyo. Yan ang punto ng China. Illegal nga yung pinasok ninyo. Saka hindi po uobra yung verbal. Kailangan lahat nakasulat siya. So sabi rito sa report galing po sa Taiwan, for the first time, China has publicized what it claims is an unwritten 2016 agreement with the Philippines over access to South China Sea islands. The move threatens to further raise tensions in the disputed waterway through which much of the world's trade passes and which China claims virtually in its entirety. A statement from the Chinese Embassy in Manila said the temporary special arrangement agreed to during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte allowed small-scale fishing around the islands but restricted access by military, Coast Guard, and other official planes, ships to the 12 nautical mile or 22-kilometer limit of territorial waters. The Philippines respected agreement over the past 7 years but has since reneged on it to fulfill its own political agenda, forcing China to take action, the statement said. So, tama yung ating analysis na ang nasa isip ng China, hindi tinupad niya ng sumunod na administrasyon yung usapan namin yung verbal agreement namin ni Maudigs. Yun ang nasa isip ng China. Inabandon niya. Kaya sila umaaksyon ngayon. Nagiging agresibo. Ang tingin nila, niloko natin sila. Tayo pa yung may kasalanan. You see, ipailalim po yung negosasyon ninyo. Hindi otorisado sa aming batas, mismo sa aming konstitusyon. Binayolate yun mismo ng dating leader na kausap ninyo. Hindi po maaari ang ganon. Mga under the table. Mahilig kayo kasi sa under the table. Tapos sinasabi ng mga DDS vloggers na lagi daw sinisisi sa mga pangyayari dito, pambubuli ng ating administrasyon, si Digong. Siya man talaga dapat yung sisihin kasi pumasok siya sa isang kasunduan na unconstitutional at pasikreto na ginawa. Sell out. Sino pa man ang dapat nasisihin? O ito na nga, isinuka na siya ng China. Kinonfirm na mismo. Kaya sabi ni Carpio, kailangan papanagutin ang dating Pangulong Digong. So ito mismo ang sinasabi rito sa balita. This is the basic reason for the ceaseless disputes at sea between China and the Philippines over the past year and more, said the statement posted to the embassy's website Thursday, referring to the actions of the Philippines. So sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. and Duterte have denied forging any agreements that would have supposedly surrendered Philippine sovereignty or sovereign rights to China. Any such action, if proven, would be an impeachable offense under the country's
1987 Constitution. Tapos, dito sa mga maisog rally nila, may lakas ng loob pa sila na sabihin, defend the Constitution. Anong defend the Constitution ninyo? Sinalaola na nga ninyo yung Constitution natin sa pamamagitan ng pagpasok sa isang secret deal, which is a culpable violation of the Constitution. May mga defend the Constitution pa kayong nalalaman. Yan ang ginagamit nila na issue, mga kababayan, other than yung bangag. Di ba? Bangag pulburon issue. Kaya pinalalaki nila itong PDEA leaks na sabi ni Senator Botas, authentic niya yung document kasi may punch hole. Ganon. Sabi dito, however, after his visit to Beijing, Duterte hinted at such an agreement without offering details, said Colin Ko, senior fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies based in Nanjing Technological University, Singapore, and an expert on naval affairs in the Indo-Pacific region, particularly Southeast Asia. He boasted that he not only got Chinese investment and trade pledges, but also that he secured Philippine fishermen access to Scarborough Shoal, Ko said, referring to one of the maritime features in dispute. Yan ang mga pinagmamalaki nila, yung stream of investment, Chinese investments daw. Pinagluloko tayo ng mga Chinese investors. At yung intention, mga kababayan, ng pagpasok ng investment, ito pong West Philippine Sea, basta't hindi tayo papalag. Di ba? Sell out. Ang kulatilya po, papasok kanya kami dyan. You're assured of investment. Basta wag lang kayong gagalaw dyan sa West Philippine Sea. Mas malaki po, loging-logi yung mga Filipino, mas malaki yung kanilang pakinabang. Nang ginabang na sila sa investment dito, kanila pa yung West Philippine Sea. Jackpot sila sa atin. Kaya po, desidido sila na ikodita ang ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo si Inday. Yan ang intensyon po ng nausog rally. So sabi dito sa report ng Associated Press, Beijing's deliberate wording in the statement is noteworthy in showing that Beijing has no official document to prove its case and thus could only rely mainly on Duterte's verbal claim. Sabi po ni Ko. Marcos, who took office in June 2022, told reporters last month that China has insisted that there was such a secret agreement but said he was not aware of any. So, malinaw po yung hudasan. Malinaw niya, Mr. Maravillas. So, nakikita na ninyo, lumilinaw na, mga kababayan, kung bakit sila desidido talaga na patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng panggagatong sa ating mga mamamayang Filipino through destabilization rally na ang pangalan nila, Maisog Prayer Peace Rally. Baligtad po. Kaya tama lang na yung mga pinaplano nilang rally, wag dapat siya bigyan ng permit kasi hindi man po siya peace rally, destabilization rally. So yung latest ngayon, mga kababayan, binawi yung permit doon sa Dumaguete City. Siguradong magwawala na naman yung mga DDS nito. Report ng SMNI, tingnan, Dumaguete City LGU binawi ang permit na unang ibinigay para sa Maisog Rally sa May 7 via Admar Vilando. Yung reporter nila. Yun ang nag-post, mga kababayan, sa X. Ayan o. Bakit niya, Mr. Maravillas, binawi? Ang sabi dito sa communication po, ayan o. Galing sa Office of the City Administrator, dated May 4, 2024, Reverend Ed Samson. This is in relation to your application to conduct a prayer rally. Address to kay yung sagot ito ng City Administrator na communication niya to the application ng nausog.
So ito yung si Reverend Ed Samson, yung sinulatan to inform na kailangan nilang i-cancel yung permit na unang ibinigay sa kanila. So sabi diyan, this is in relation to your application to conduct a prayer rally on May 7, 2024 at Pantawan 3, Dumaguete City on the basis of your representation that you will hold a prayer rally. We issued a permit for that purpose. However, anya, we were just informed through a letter from Benjamin Villa, which we received on May 3, 2024, that former President Rodrigo Duterte, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Sebastian Duterte, and their party will be attending the prayer rally. Mr. Villa requested us to provide metal barriers and portalets to ensure the security and safety of the guests and the public. In relation to this, we received a letter from Police Lieutenant Colonel Remuel Forgo siguro ito, Acting Chief of Police, Dumaguete City. According to Forgo, or Fungo yata, Ronoel Fungo. Ito naka-attach yung sulat ni Fungo. Hindi malinaw po yung napakalit ng kagawa ng communication. The current resources anya at the Dumaguete City Police Station are insufficient to ensure safety and security of the attendees, given their stature which necessitates the heightened security protocols. Furthermore, the city is unable to comply with the request of Mr. Villa for metal barriers due to the lack thereof in short notice. Hindi kayang i-secure. Wala kayo sa buhay ninyo. Wala kaming resources. Wala kaming mga tao. Wala kaming barriers. So, kailangan na niyang bawiin namin yung permit kasi hindi namin maigagarantiya yung security ninyo. Siguradong galit na naman ito yung mga DDS, lalo na yung dating Pangulong Digong. Magpipresko na naman sila at titiray na naman yung ating Pangulong BBM. Di man kayo di kumuha kayo ng sarili ninyong security at maghakot kayo ng sarili ninyong galing doon sa Davao. Maghakot kayo ng sarili ninyong mga metal barriers. Dalhin ninyo sa Dumaguete City. Karga ninyo sa barko. Sa eroplano. Hindi man na niya Mr. Maravillas magkasya. Isabi nga natin mga kababayan, ba't bibigyan ng permit? Ako, sabihin ko na sa inyo. Tingin ko, gumawa lang ng rason yung Chief of Police. Saka yung, kasi madadamay sila, yung city, yung local government, gumawa na lang yun ng rason. Kasi nga po, hindi man peace rally, ang ginagawa ninyo, destabilization rally. Ang, kuan po, ang mga kapulisan natin, kukuha ba sila ng bato para iampas sa kanilang, sa kanilang ulo? In effect, ganon pag pinaintulutan kayo. Kasi, ba't nila bibigyan ng problema yung kanilang sarili? Alam nila na hindi man peace rally, hindi man prayer rally, kundi murahan rally. At yung intention is to destabilize the present administration. Ba't kayo bibigyan ng permit? Tapos sila pa yung magsisecure sa inyo? What? Ano sila? Loko-loko? Ini-secure ninyo yung sarili ninyo. Sabihin naman ninyo, diktador na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Diktador na kung diktador. Di ba? Kayo, ano kayo? Siguradong magwawala na naman po itong mga taga-Finta Kingdom. Sinisikilan niya yung aming karapatan na mamahayag. Hindi pa kayo makontento sa inyong pamamahayag? May SMNI kayo, may DCER, may kanya-kanyang YouTube account. Laging araw-araw nagsasalita si Harimao sa kanyang page. Ano pa?
O di gamitin ninyo yung social media. Libre kayo dyan. Magsirko-sirko pa kayo gamit yung social media. Doon kayo sa Davao City kasi teritoryo ninyo. Builo kayo doon, tapos cover ninyo ng SMNI at saka lahat ng mga vloggers ng mga DDS vloggers. O di ba? Pero kung pati yung mga local government units, yung ating mga kapulisan, iistorbuhin pa ninyo para kayo manggulo, ba't kayo bibigyan ng permit? Kaya tama lang na binawi yung permit sa inyo. Hindi man siya peace rally, nasa title man lang yung peace rally ninyo. Destabilization rally ang ginagawa ninyo. Kaya sabi rito po, in view of the foregoing, we are constrained to cancel your permit to hold a prayer rally on May 7, 2024. Kindly apply for another permit on a time and date of which should be properly coordinated with this office, taking into consideration the following: the number of attendees, the nature of the activity, the noteworthy personalities, security, safety, and traffic concerns, and number 5, other possible requests. Please present your receipt for the refund of your payment. For your guidance in compliance, sincerely, Felipe Antonio Rimolyo, City Mayor. Signed by the City Administrator, Olani, hindi ko mabasa yung apelyido niya. Tapos, sasabihin nila, kasi niya, yung tinawagan yun ni Lagdameo na naman, ang ituturo, yung SAP. Si Anton Lagdameo, yun ang sinisisi nila palagi pa. Tulad ng nangyari doon sa suspension ng barkada nilang gobernador. Sabi ni Arimao, martial law na niya, undeclared. What? Huwag paintulutan po. Kasi ang intensyon nila is to destabilize the government. Napakalinaw po. Bakit natin alam? Sila mismo nag-declare. Ginagatungan yung armed forces, yung PNP, na mag-withdraw ng support sa ating Pangulo. Kaya nga po under investigation ngayon si Pantaleon Alvarez. For inciting to sedition. Batayaan kayo na mag-violate ng batas at manggulo sa ating gobyerno. So tama lang ang aksyon na ginawa ng local government kasi ayaw nilang madamay po. I-under sila mga kababayan ng DILG at yung kapulisan under ng National Police Commission. Under pa rin ng DILG. Siyempre, hindi ipapaintulutan. Sabi nga, prevention is better than cure. So this is prevention. O ngayon, idagdag ko na lang po itong mga balita galing din sa amin para at least aware kayo. Yung sinagawang Bicol Loco Festival, very successful po. Closing kahapon po. Umabot sa 80,000 guest ang dumagsa dito sa amin po. Ayan ba, pumunta dito si umabot sa 80,000 katao ang dumagsa sa libreng mega concert ng kauna-unahang Bicol Loco Festival. Inisyatibo at organized ni Ako Bicol Party List Representative Saldico para buhayin ang turismo sa riyon na idinaos sa Old Legazpi Airport sa Albay at tinampukan ng OPM icons na sina Bambo, Sara Geronimo at special appearance ng Phil-Am rapper na si Apple the App. O di ba? O yung post mga kababayan ni Jericho Rosales. Ganyan katindi yung tao. Si Robby Domingo yung host, mga kababayan. Yung Bicol Loco Festival, Day 1, May 3 hanggang May 5 kahapon. May hot air balloons featuring whimsical shapes from around the globe. Global Stars Aerobic Team, drone light shows, fireworks, night glow. Ayan po, ang ganda, di ba? Ang daming tao po. Napakaraming taong dumagsa po. Ito po si Speaker Martin nang dumating dito. Siyempre, na-interview natin po. Yan. Di ba? Tingnan naman ninyo po, napakaganda. Di ba? Para motor. Yan ang air show. Ayun. Yung eroplano po, nasa tuktok ng mayon. Tingnan ninyo, ang gagaling po nila.
First in Bicol, mga kababayan. Yan po. Yan po. Tingnan ninyo, mga kababayan. Di ba? Ang galing ng mga pilots po. Mga foreign pilots sila. Di ba? Napakagaling. Acrobatic po siya. Global Stars Team Acrobatic. During the Bicol Loco Festival. Nakakatakot po. Ganon. Katindi. Kaganda. Yan di ba? Napakaganda po. Kaya yung mga nakapanood nito sa social media na hindi nakarating po dito, next year daw po, pupunta sila rito. So, it is expected na lalo siyang dadagsa, mga kababayan, yung tao dito. Dahil sa napakagandang Bicol Loco Festival po. Yan di ba napakaganda po? Wow! Ayun, nakakatakot po. Bumulusok pababa. Parang magkakakras. Yan po. Pero, mabuti naman po, walang aksidente na nangyari. Yung first day po, hindi nakalipad yung mga balloons. Yung hot air balloons, hindi nakalipad dahil po sa sa napakalakas na hangin. Pero the second day and third day po, kahapon, yan, naglipara na po lahat. 17 hot air balloons, mga kababayan, yung pinalipad. Ayan po. Di ba ang ganda? Ito yung report galing sa Philippine Star. Yan po, ang ganda. Ayan yung hot air balloon po. At the background, yung Mayon volcano namin. Yan po. Yan ang aming city. Di ba? Napakaganda po. Yan. Ang galing po ng piloto. Yan po. Di ba? Napakagaling. Yan. Nakakatakot. Nakakatakot yung kanilang pagpapalipad ng eroplano po. Mga kababayan, parang babagsak siya. Yan po. Matindi po. Parang babagsak siya po. Mga expert sila po. Expert pilot. Ito siya. The pilots behind the air show at the Bicol Loco Festival in Albay. Sila po, ang mga piloto. Yan silang dalawa. Yung nag-exhibition po. Napakagaling. Parang yung Top Gun. Yan yung eroplano po na ginamit. Yan siya. Bumulusok po pababa. Galing po nila. So yung mga participants po sa Bicol Loco Festival na nagpalipad ng hot air balloons galing pang France, United Kingdom, Netherlands, Sweden, China, Belgium at pati siyempre sa Amerika, galing sa United States of America. So yun man lang po, mga kababayan, yung ating mga topics ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.